ang isang patayang kamay na buhay at nakagalaw. Mga minamahal, sino nga ba ang isang nilalang na patayang pananampalataya na maikikilos niyang buo ang sarili niya para ilagak sa kapwa niya? Kaya't sa bawat araw na pagmimithi niyang kilalanin ng Ama, wala siyang kamalayan, may binubuhay sa Kanya. Ang diwa niyang walang pangunawa, ang isip niyang iba ang pananaw, ang kanyang damdamin na hindi kayang liripin, tanging Ama lamang ang nakakaalam. Kaya't kung natatarok ng Ama, ikaw na anak niya tapat sa Kanya, hindi kaya yung katapatan mong yaon ang magbigay sigla sa damdamin mo. Mga mahal, kung papaano ang Ama ay walang oras ang paggawa niya, sapagkat sa bawat segundo'y may gagawin siya. Napapatotohanan ng mga anak niyang tapat sa Kanya kapag sa oras ng kagipitan, nakita nila kung paano kumilos siya. Mga mahal, paano mo ba mararamdaman ang Ama kung walang nagaganap sa buhay mo? At paano mo makikita naman ang pagtupad niya at paggawa niya sa iyo kung hindi mo yun susuriin at nakikitang ganap kung sino ang Ama mo? Di mo man siya nahahayagang nasisilayan ang iyong mata, subalit kung dadamhin mo at makikita mo ang gawa niya, mapapatotohanan mong di nakakalimot siya. Mga mahal, ang mali lang sa tao kung minsan, sa halip na matuwa kapag nakakakita siyang kapatid niya, kapwa niya na mabuti ang ginagawa, kung minsan ay hinahatulan, hinuhusgahan pa, wala naman siyang ginagawa. Ano baga iyan? Yan ang tanong. Tulad ng panahon ng Kristo, walang inadhika, walang gustong gawin, kundi makatalim at makasunod sa Ama. Subalit yung mga totoong hindi tapat sa Kanya, kundi nagpapaimbabaw lamang, naghahanap ng ipaparatang. Yan ang tao. Kaya mo bang lokohin ang kapwa mo kung hindi ka man luloko? Kaya ka bang tularan ng kapwa mo? Halimbawa'y hindi ka totoo, ang kapwa mo'y nagpapakatotoo. Sadyang hindi ka maniniwala sapagkat gayon ka. Subalit kung ikaw ay totoong tao at nagpapakatotoo kang totoo, lahat ng kapwa mong nakikita mong mabuti at nagpapakatotoo sila, hahangaan mo, matutuwa ka, subalit di mo dadakilain, hindi mo pupurihin, kundi patuloy mo sasambitin, salamat Ama, may taong katulad niya. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Kung minsan kasi ang tao, katulad nitong binasa sa inyo, nakipagkaisa kay Herodes, nakipagkasundo. Bakit kaya sa palagay nyo? Ano ang dahilan? Para magaling kay Herodes, para maging mabuti kay Herodes na hindi naman niya alam, bumuti siya sa tao, sa Ama, hindi siya mabuti. Buhay ba ang Ama? At yan kung minsan ang ugali ng tao, para lamang purihin ang kapwa-tao, magpapakita ng galing at magpapasikat sa galing. Subalit, ang tunay na kagalingan wala sa damdamin, sapagkat hindi bukal ang pagdamay, ang pagbibigay, ang pagtulong, ang paggawa. Kaya sinong nahihirapan? Ang taong mapagpaimbabaw. Mga mahal, pawang katotohanan ng ginampanan ng Kristo ay kung papaano ang layo ng Ama. Kaya't hindi naunawaan ng mga taong walang pangunawa sa gawang mabuti niya. Subalit kung lahat nga lamang ng tao ay nagpapakabuti tulad ng ginagawa niyang katotohanan, di sana'y walang lumuwal na paratang at pagbibintang. Subalit niloob ng Ama yaon
upang doon mapatotohanan ang ginawa ng isang anak ay hindi kayang gawin ng taong damdamin. Sapagkat ang naghahari sa isang Jesucristo ay puspos ng kabanalan, Espiritong banal mula sa Ama na kung papaano para ipakita sa tao na ang amay tapat, amay totoo, amay walang kapantay, ang pag-ibig kanino man. Kaya't ang binahagi ng Kristo sa pagtupad at pagtalima, pag-ibig ang taglay. Mga mahal, kaya't ang pag-ibig ay nagpapatibay sa anumang mahina para sa kapwa. Sapagkat kung matibay ang pag-ibig mo sa kapwa mo, hindi mo makikita ang anumang pagkakamali niya, kundi ang maghahari sa iyo ay ang pag-ibig mo. Kaya may mga taong nasasaktan, may mga taong nahihirapan, hindi totoong nagmamahal. Subalit kung totoong minamahal, ang taong kanyang minamahal, marunong magbata na pagbabatahan. Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nawa, matulad sa isang Jesucristo, tularan ng isang Jesucristo, na kaya mo na igagawa dyan sa kapwa mo, may taglay na pag-ibig na nasa loob ng kalooban mo. Bilang damdaming mula sa Ama, bilang anak na pinag-isa sa Espiritu niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Ama? Ano po ang nakita ninyo sa pagbasa na yon? Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay at pagkatapos ay, halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Sapagkat kunwari lamang ang mga Pariseo na mabuti, subalit sa katotohanan, hindi naman sila totoo. Sinusunod daw nila ang batas ni Moises, subalit pinipili lang nila yung sinusunod nila. Hindi naman totoong sumusunod sila. Kaya lamang sinasabi nilang kautusan ni Moises ang dapat sundin, sapagkat para bagang sila'y napapahiya na sa mabuting gawa ng Kristo, no? Kung minsan ganun ang tao Huwag lamang mapahiya kahit na mali pipilit yung kanya Subalit kanino kaya siya nagmamagaling? Sa tao o sa Ama? Sa tao. Sapagkat oras na hindi mo kayang tanggapin ang kamalian mo, hindi ka sa Ama nahihiya, sa kapwa mo lang. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga yung mga taong totoo, ipahiyaman ng kapwa niya, masaya pa rin siya. Kung tama siya at totoo ginagawa niya, walang balik kahit sabihin ng kapwa niya, sinungaling ka, hindi totoo yan. Sapagkat hindi nakakagalit yung sabihan ka sinungaling kung totoo ka naman. So balit kung hindi ka man sinasabihang sinungaling at totoo ka sinungaling, dapat may damdamin kang ikaw mismo ang makadama nun. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Paano nga ba ito magaganap sa buhay ng tao? Samantalang marami sa mundong ito, kapag kilala yung kapwa niya, baliwala ang mabuting ginagawa niya. Lalo tigit kung alam na, naku, iyan kay pusakal paniniwalaan mo. Ang pagkapusakal niya ang kinitingnan, ang nakita, subalit hindi yung pagbabago. Buhay ba ang Ama? Kaya kung ang susundin mo ay ang damdaming tao at pag-iisip tao, walang pagkakataong makapagbago ang kapwa-tao niya. Sapagkat kung sino siya at ano siya, yun na lang ang tinitingnan niya. Hindi niya tinitingnan kung anong nababago sa kanya. Subalit iba ang Kristo. Hindi tumitig sa kasalanan, kundi ang kung paano niya maaakay sa kabutihan. Buhay ba ang Ama? Kaya't iniunat, inilahad ng Ama ang kanyang palad. Ibinigay ang dalawang kamay para sa lahat. Sapagkat kung isa lang ang gaganap, kulang. Kung kaliwa mo lang ang ibibigay mo at ang kanan ay ayaw mo, hindi ka pa totoo. Kaya kailangan dalawang kamay ilahad sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat wika nga
magdala ka man. Tumulong kang bumuhat sa kapwa mo. Kung isang kamay ang dinadala mo, di ba mahihirapan, mabibigatan ka? Ganon din sa pagtulong, kung hindi ganang bukal, hirap na hirap ang pandama mo. Sapagkat ang nakapagpapahirap sa iyo, yung hindi mo pakikipagtotoo, kahit magaan ang ginagawa mo, para sa iyo'y mabigat, sapagkat hindi ka tapat, hindi ka totoo. Subalit kung totoo, tapat ka, mahirap man para sa iyo na pagagaan ng pagnanasa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Kaya hirap na hirap ang loob ng mga nagmamasid sa Kristo na wala nang tiningnan kundi yung ipipintas, ibibintang, ipaparatang, sapagkat sila'y taong mapagpaimbabaw. Hindi sila totoo sa ginagawa nila sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Sapagkat kung nalaman lamang, di sana hindi sila nagparatang. Ang nakatala sa banal na aklat, huwag mong hatulan ang iyong kapwa. Bakit? Nang dahil sa wala silang magawa, tinitingnan, sinusuri kung lalabag sila sa batas sa panahon na yaon na ang sinusundan ay ang kay Moises. Bakit ibinaba ang Kristo? Sapagkat hindi nakipagtotoo ang tao. May batas man na tinalakay, may batas mang sinusundan, subalit mandaraya. Hindi tinutupad. Maghandog ka eka ng matabang guya. Anong hinahain? Bulag, pingkaw, payat. Sapagkat ang maganda ay malaki ang pakinabang. Ganyan ang tao. Ama na dinadaya pa. Kaya ibinaba ang tapat at totoo. Hindi tiningnan kung sino ang tao. Sapagkat sa lahat ay ibinahagi upang ang nagpapakatotoong tulad ng Kristo matularan ng gawang mabuti sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. At yan ang pamamaraan ng Ama, ang mabuksan ng diwa mo't makaunawa, upang anuman ang sabihin niyang salita, tanggap ng iyong diwa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga mahal, hindi bagat kapag naunawaan niyo yung sinasabi, timong-timo sa puso nyo, at kapag hindi, labag na labag. Tama po ba? Ganun lamang. Dahil labag sa kalooban nila ang ginagawa nitong Kristo, hindi nila matanggap kahit totoo. Hindi nila makita ang katotohanan, sapagkat iba ang umiiral sa kanila, hindi banal, kundi masama. Buhay ba ang Ama? Kaya, gaano man ang pagpapakatotoo, ano man ang ginagawang katotohanan, sa taong hindi totoo, hindi makakakita ng pawang katotohanan. Mga mahal, simple lamang. Kung hindi ka nasasaktan sa ginagawa ng kapwa mo, palagay ang loob mo, masaya puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung ikaw naman ay nasasaktan samantalang wala namang ginagawang masama sa'yo, ibig sabihin, masama kang tao. Magandang umaga po! Buhay po ba ang Ama? Ano po itatawag doon? Di po ba masama? Kaya kung alam mo man lahat ang mabuting balita, subalit ang puso mo ay masama ang nilalaman, hindi ka totoo. Ika'y mapagkunwaring tao. Mapagpaimbabaw ang tawag ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang taong nakikipagtotoo, tanggap niya kung may pagkakamali siya. Nasusuri niya yung sarili niya. Subalit itong Kristo, dahil totoong-totoo siya, banal ang pinagmulan at banal ang taglay, walang makitang mali sa kanya. Kaya't yung taong makasalanan, humahanap ng ibibintang. Ano ibibintang mo sa totoo? Kaya ang taong mapagparatang, mapagbintang ang isipan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang taong hindi totoo, totoo na sinasabi ng kapwa niya, nagpapakatotoo na ang kapwa niya, hindi pa totoo sa kanya, sapagkat hindi siya totoo. Subalit kung ang tayo nagpapakatotoo at nagkalapat ang puso nila, parehas na paniniwalaan, magkaisa sila sa Kristo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May mali po ba?
May kulang po ba? Nakakasakit po ba ng damdamin? Nakakasakit po ng damdamin kung di mo kayang tanggapin. Subalit kung tanggap mo, aba, kalulugdan ka ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ang kailangan lang naman pag-amin, pagtanggap, para maging totoo ka sa pagkilala mo. Subalit kung hindi mo tinatanggap ang mali mo at binibigyan mong katwiran ng sarili mo, kahit kailan, kahit sino pa, hindi ka may tatama at walang magiging tama sa iyo. Sapagkat tama ka na, wala nang itatama sila. At yan ang tao sa panahon na yon. Yung ayaw magpakatotoo, wala daw silang kasalanan sapagkat sila'y sumusunod sa kautusan. Ano ang tinura ng Ama? Paano mo sinunod ang kautusan kung hindi mo naman sinunod ang aking kalooban? Nilabag mo ang aking kagustuhan, salita ko'y tinanggap mo, ngunit di mo sinabuhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang salita mang may buhay, pinapatay ng walang kaalaman. Subalit ang taong nakadama, hindi man niya nawawaan ang kanyang tinuran. Sa puso niya'y nabuhay ang pagmamahal. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may matay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya tinura ng maliwanag na kung iibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, ako ang inibig mo. Di ba tinura niya ng Kristo? Sapagkat hindi mo yun magagawa kung di malinis ang puso mo. Nang dahil malinis ang puso mo, kahit di mo kaano-ano, iniibig mo. Sa tao namang hindi totoo, maniwala kang iniibig ka niyan. Kasi siya'y ganon. Buhay ba ang Ama? Mahal po ba tayo ng Ama? Mahal po ba tayo ng Ama? O sige po, may tanong sa inyo. Yung bang isang magnanakaw, maniniwala ba dun sa... Halimbawa, magnanakaw siya, tapos mandaraya pa. Parehas niya yung kapwa niya magnanakaw. Paniniwalaan ba siya nung kapwa niya magnanakaw na hindi nandadaya kung siya ay nandadaya? Po, ganun lang kasimple yun. Kaya hindi mapaniwala ng Kristo kasi hindi nila magawa yung totoo. Ang Kristo ay parehas ang pagmamahal niya. Hindi siya namili, hindi siya nagtangi. Kundi lahat ay hinandogan niya. Sila'y namimili kung wala kang ganyan. Buhay ba ang Ama? Mamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tingnan niyo po. Balikan niyo lang sa isip niyo. Kung bang nakaganyan sila? Mga Pariseyo. Suri ng suri, ano? Hindi po ba yung tao mapangsuri? Totoo ba kaya sinasabi niya? Paano niya kang ginawa yun? Talagang dahil kaiba nga ang Kristo, na ibagawa niya. Dahil iba ginagawa niya, hindi na unawaan ng hindi totoo sa Ama. Sa palagay niyo po, mali, tama? Tama. Sapagkat ang nakakaunawa sa mabuting balita, dito, tumatama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag yung tao nagbago, at yung kapwa niya hindi pa totoong nagbago, sasabihin, talagang nagbago na ako. Iyon namang hindi totoong nagbabago, pero sinasabi niyang nagbago siya, hindi mapaniwalaan nung hindi nagbabagong totoo. Ganun lang kasimple yun, di po ba? Subalit ikaw namang nagpapakatotoo at nagbago na, dapat tularan mo ang Kristo, ano man ang sabihin ng tao, walang pakialam ka. Sapagkat idediretso mo yung totoong nasumpungan mo at gagawin mo yung tamang alam mo. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, congratulations sa mga di nakikinig sa kapwa-tao. Kundi ginagawa ang para sa Ama at walang pakialam kahit anong sabihin ng taong dalahira. Ang mahalaga, ang Diyos ay tama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, lagi niyong tatandaan, kapwa mo maloloko mo,
ang Diyos mo'y hindi kailanman. Lagi niyong tatandaan, kung ang kapwa mo'y binulag mo sa katotohanan, ikaw ang may kasalanan. Lagi niyong tatandaan, bulag man ang kapwa mo't inagawan mo, mayroong nakakakita sa ginawa mo. Lagi niyong tatandaan, hindi ka man nakarinig sa oras na ito, kung nararamdaman mo ang puso mo'y Ama ang nakapasok sa Kanya, sigurado, iibigin mo ang kapwa mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang sarap ng homily kanina, ano po? Nanamnam niyo po ba? Naunawaan niyo po ba? Ang sarap po talaga, di po ba? At yan ang nararamdaman ng taong nakakaunawa. Pag hindi nakakaunawa, sabi, tagal naman eka, inaantok na eka. Kaya alam niyo po, ngayon ko lang napagnilayan, ako po'y aminado, no? Noong pong unang panahon na hindi po ako, siyempre, kala ko tama na po yun eh. Aba, sabi ko na, kahit maliit tayo, basta mahalaga makapagkomunyon. Kala ko yun ang pinakamahalaga, komunyon. Eh, kung tumanggap man pala ako ng ostya, pero yung salita na dapat ay tinanggap ko'y wala sa puso ko, eh, ostya lang pala yun. Hindi ko naunawaan kung sino tinanggap ko. Kaya po pala, napakalaga ng banal na salita. Kaya kayong mandaraya sa misa, darating eh yung magkukumunyo na lang. At sabi mo'y, nakapagkumunyon ako, para na rin ako nagsimula nun. Mali. Sapagkat ang tinanggap mo'y ostya lang, ginawa ng tao. Subalit yung salitang banal, ginawa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mamahal, kaya kung ang tao ay makikipagtotoo, pinagbabatahan niya yung banal na salita. Bakit po ito sinasabi sa inyo? Sapagkat kayo Katoliko. Kung iba relihiyon, kung ano yung kanilang patakaran, kung ano yung kanilang kanya-kanya pong, ano po, pero wala tayong dapat panghimasukan, sabi nga, yung sa'yo lang, huwag ka lalagpas sa bakuran mo. Sapagkat kung sinasakop mo yung bakuran ng may bakuran, na ba hindi tama yun? Kaya kung ano yung sa'yo, siyang mahalin mo, pahalagahan mo, at patuloy mong pasalamatan. Eh, meron po kasi silip na silip sa kapwa niya. Wala nang sinabi, hindi kayo totoo, hindi kayo tama, kami lamang. Ba, sabi ng Ama, paano mong nakatulan ng kapwa mo kung kilala mo ako? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mahal, napakasimple lang. Kung ayaw mo, hindi mapipilit ang puso mo. Subalit kung kilala mo si Kristo, mapipilit ng Kristo, baguhin ka tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, katotohanan, yan ang patotoo. Kapag kilala ang Kristo kahit sino, ano? Bakit nga ba hindi mo kayang tanggapin ang kapwa mo kahit ba ano siya? O di baga? Kay sarap kung nakakaunawa ka, halimbawa, may nangungusap. Hindi eka, totoo yan. Maniwala kayo eka, diyan. Katatanga eka ng mga tao yan. Si Conching lang pinaniniwalaan. O sino naman ang may kasalanan nun? Si Conching ba o siya? Higit siyang nagkasala sapagkat humatol siya nang hindi niya nakikita. Buhay ba ang Ama? Ganun lamang. Isang halimbawa lamang po yaon. Sapagkat ng panahon na yaon, wala nang inalamang mga tao kung saan pupunta ang Kristo. Yung mga hindi totoo, sunod na sunod. Kunwari ay taga-sunod, kunwari taga-pakinig, pero saan ka nagsusuri lang. At ngayon din, marami ring ganyan. Marami ring ganyan. Kunwari naririto, kunwari makikinig, pero saan ka? Para may ikwento. Para may sabihin. Lalo na sa tanghali. Sasama. Para eka, tingnan ko nga kung totoo. At alam nyo ba, merong lihim na nakikinig, pero hindi niya alam, naririnig ko rin siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ganun lang kasimple ang tao. Pag ayaw niyang tanggapin ang sinasabi ng kapwa niya, mahirap sa damdamin. Subalit kung damang-dama niya, di mo man pilitin, naliligayahan siya. Kaya nawa mga mahal ko, ang tanggapin yung totoo kung sino dapat tanggapin niyo. Subalit,
Kapag tinanggap nyo naman ang dapat nyong tanggapin, maging kapwa nyo'y matatanggap nyo rin. Yan ang pawang katotohanan. Kung tinanggap nyo ang totoong dapat nyong matanggap, pati kapwa nyo matatanggap nyo rin. Magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sabi nga, kaysa magkasala ka sa taong nakikipagkwentuhan sa'yo, hindi naman siya totoo, di ikaw nang umiwas. Ano po? Kaysa naman gusto niya makipagkwentuhan ka sa kanya, pagkatapos naman hindi ka naman pinaniniwalaan at tinatanggap, nagkukunwari kayo parehas. Di po ba? Kaya alam niyo po, ang nagpapakabuti, lumilihis sa hindi maganda. O sige, may sasakyang kang dala-dala, maganda yung gulong niya. Dadaan ka ba sa bako-bako at batuhan? Na alam mo magagasgas yun. Kung mahal mo yung sasakyan mo, alam mo namang may magandang daan. Di ba yun ang hahanapin mo? Aba, common sense. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ganun lamang kasimple. Kung ang kapwa mo'y walang may dudulot na maganda sa'yo, hindi naman siya'y tatakwil mo at isusumpa mo, kundi kung siyang nakapagdudulot ng pagkakasala sa'yo, layuan mo at ipanalangin mo siya. Buhay ba ang Ama? At kapag naunawaan ka na niya at natutunan kanyang tinanggap, tsaka kayo magkaisa. Subalit kung di kanya tinatanggap at naunawaan, bayaan mo siya sa paniniwala niya at ikaw ituloy mo kung tama ka. Buhay ba ang Ama? At yan ang ginawa ng Kristo. Hindi tinalikuran ng tao, pinagpatuloy na paglingkuran. Subalit lahat ng tumanggap, nagagala. Naiyalay ang dapat, ang ayaw, sila ang nahirapan, sila ang nasaktan, sila ang nabigatan sa dalahin nila sa damdamin. Sino ang magaan na nakausad? Ang Kristo. Kaya ikaw, kayong lahat, kung magaan yung dinadala kung ano man ang nasa inyo, at wala kayong laman ng isip, wala kayong laman ng puso na marumi at nakakapagpasama sa kapwa nyo, magaan kayong makakausad. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya mga mahal ko, ano man ang sinabi, hindi pinakinggan. Kahit na tinanong, kahit tinihintay, kahit batid, na kaya naroon ang mga taong yaon, sinusuri lang kung magpapagaling ng araw ng pamamahinga. Hindi niya naisip, bawal palang gumawa sa araw ng pamamahinga. De sana nasa tahanan siya nung araw na yon. Ba't naroon siya para mag-usyoso? Sinong masigit na nagkasala? Di ba't ang taong usyosera? Mga mahal, ganun lang kasimple. Kaya ginawang totoo, nagawang totoo, totoo taglay ng Kristo. Subalit kung nakinig sa tao, katulad niyang tao. Mga mahal, ibang gawa ng Espiritu sa gawa ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan po ba natin ang buong istorya ng buhay ni Kristo? Kapag naunawaan na po natin, tayo mismo matatakot na tayong manghamak ng kapwa-tao. Humusga ng kapwa-tao. Humatol sa kapwa-tao. Magsalita ng di tama sa kapwa-tao sapagkat ang ating kinikilala ay hindi huwad, kundi totoo. Buhay po ba ang Ama? Kaya dahil totoo siya, ikaw na kumilala at tumanggap, hindi ka na rin huwad. Ano po ang tawag na ng iba sa huwad? Fake. Tanso, hindi ginto. Hindi ka na mapagpaimbabaw. Ano po yung mapagpaimbabaw? Mapagkunwari. Gusto mo ba namang ikaw rin kapag humarap ka sa kapwa mo dahil hindi ka totoo, di makakatagpo ka rin ng hindi totoo. Ngayon, kung totoo ka at nakikipagtotoo,
Sigurado, mayroon ka mang makatagpong hindi totoo at nagkukunwari sa'yo, subalit bibigyan ka ng Ama na totoong katulad mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, marami man ang nagbintang umatol humusga upang tuparin ang kalooban ng Ama ng isang Kristo, pinagpatuloy ang totoong taglay. Ginawa ang layunin at nasa ng Ama. Hindi ang layo ng tao, hindi ang layunin ng tao, hindi ang pagnanasa ng tao, kundi ang layunin ng Ama sa mundong ito. Ang iligtas ang kaluluwa. Ang iligtas ang sanlibutan. Kaya't mahirap man para sa pananaw ng tao, magaang dinala ng nagpaka-totoo. Magandang umaga po sa gabing ito. Kaya kayong lahat, kung kayo'y gumagawa, dahil kayo'y gumawa, gawin niyong makatotohanan sa puso niyo. Upang sa puso niyo'y wala kayong maramdaman na kumislot, na kay hirap, kay bigat. Sapagkat ang hirap at bigat, hindi sa tao yan, kundi sa kalaban. Kaya kung hindi ka na ikaw nasisiyahan, hindi na ang Ama ang iyong kasama. Iba na, Espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, masaya po ba kayo? Paano ka masaya kung nalulungkot ka? Masaya nga po ako, kaya hindi ako nalulungkot Sabi ng isa, nakangiti ang bibig mo, puso mo malungkot. Ano po? Mahahalata. May taong halimbawa pag tinanong, kumusta ka ba? Napapano ka ba? Huy! Umalis sa ganito, gumanya naman. Kumusta ka ba? Napapano ka ba? Tapos tutululuha. Bakit ba? Ba't kaya may taong ganon? Alam niyo po, kung totoo ka sa Panginoon, hindi ka ganyan. Kaya pag ganyan na ugali mo, sumuri ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may kalan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Paano nyo po nararamdaman ang Diyos sa buhay nyo? Pag ba masaya kayo? Po? Pag ba masaya kayo? Doon nyo po ba siya nararamdaman? Dalawang klase po ang masaya. Kung masaya ka dahil sa tinanggap mo o talagang ang puso mo ay masaya. Buhay po ba ang Diyos?
Nararamdaman mo ang pag-ibig ng Ama sa iyo, ang paglingap at pagkilala niya sa iyo sa oras ng kagipitan. Na wala ka ng alam at wala ka ng magagawa. Subalit siya ay may magagawa at may kaalaman para ikay tulungan. Buhay bang Ama? Kaya kapag ikaw ay merong iniisip, ibahin mo kung hindi tama, kung hindi makakatama, kung hindi makabubuti, para hindi ka malugmok ng pag-iisip mo. Subalit kung alam mong makabubuti sa iyo at makapagdudulot ng siglat sa yan ang puso mo, bay wag mo nang ialis doon. Hindi baling para kasi ramplakang paulit-ulit mong iniisip yon. Mga mahal, marami ang nagaganap sa buhay ng tao, pati yung hindi na dapat isipin, iniisip pa. Pati yung hindi pa nila nakikita, iniisip ng baka kaya ganun, baka kaya ganyan, kaya ang nangyayari na baka nga siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mamahal, napakasarap isipin ng tama. Napakasarap gawin ng tumpak. Napakaligaya ng buhay ng tao kung ang puso mo ang nadaramay Kristo't Ama. Kaya po, subukan po ninyo. Siguro, sabi ng tao, kaya mo lang yan nasasabi, siguro wala kang pinagdaanan. Nako! Sabi ng tao. Sabi nga po, sa karagatan, ano po, ang dagat, may malalim, may pinakamalalim, mayroong hindi mo matatarok kahit na kailan pa. Yun ang katotohanan. Subalit may mababaw at mayroong dalampasigan. Ang tao'y nagdaraan sa gayon, may kababawan, may katamtaman at napakalalim na walang nakatatarok, tanging Ama lamang sa kanyang damdamin. Subalit, kung tanging Ama lamang ang nakatatarok sa iyong damdamin at pinababatid mo sa Kanya kung sino ka at ano ka, umaamin ka sa Kanya, kahit ang Kanyang kalaliman, mababatid mo rin. Ano ba kalaliman ng Ama? Ang Kanyang kapangyarihan, kabutihan, kabanalan. Kaya't kung ito'y tatanggapin ng tao, aba, tawa nga kayo, tawa. Huwag lang yung tawang, huwag lang yung tawang parang nang-uuyam. Ano? Yung tawang galing sa puso. Yung tawang mula sa damdamin. Yung ngiti na nakapagpapaliwanag ng isip. Hindi yung ngiting nakakayamot. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Niimbitahan ko po kayo sa anibersaryo. Apo Kunching, kailan? Hindi naman natapos yung mga anibersaryo na yan. Ano na ba Talagang ganyan. Maraming anibersaryo ang tao. Ano? Anibersaryo sa pagsilang, birthday ang tawag doon. Pagkatao mo yan. Anibersaryo sa iyong pagsilang ng espiritu. Yon. Ang wag lang maging anibersaryo mo, kamatayan na agad. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kailangan magdaan ka sa anibersaryo. Anibersaryo ng kasal, nakipagkasal ka kay Kristo. Ano? Wag sa alupong. Kailan po yun? Secret. Pag may nakita kayong mga tao, yun na yun. Araw-araw po may tao, iba yun. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, maaari nga ang masabi niyo, Apo Kunching, kaya naman ganyan ka ikaw ang gumagawa nun at ikaw nakagagawa ng ganun Kaya napapatunayan mong buhay si Kristo. Hindi po.
Kahit po wala kayo nagagawa ng tulad sa ginagawa kong binahagi sa akin para gawin ko, kung naramdaman nyo na po sa puso nyo ang Panginoon, para na rin po kayong gumagawa ng gayon. Sapagkat hindi naman po yung ginagawa na yun, kaya lang ako nagiging masaya eh. Kundi, kaya ako naging masaya dahil nadama ko siya. Kaya yun po ang magbibigay siglat saya ng pananampalataya nyo, yung nadama nyo ang Ama. Eh paano mo bang madarama, sabi ni Apo Kunching, tanong sa tao. Eh paano nga po ba? Marami pong pamamaraan. Ngayon kung anong paraan ang binigay sa inyo, yun po ang mahalin nyo't buhayin at mithiing wag nang mamatay. Pagpalain po kayo. Tandaan po ninyo, iba't iba man ang pananaw ng tao, subalit sa isang pananaw na yan, dapat nakatuon ang isip mo, ang Diyos ay buhay sa buhay mo. Iba't iba man ang layunin ng tao, dapat ang maging layunin na magkakatulad, ikaw ay makagawa ng mabuti sa mangdakila. Dapat marami ka mang hangarin sa buhay mo, huwag mong kaliligtaan, hangarin mo, maligtas ang iyong kaluluwa. Dapat anuman ang gusto mo, gustuhin mo. Ang pinakadapat mong unahin na gustuhin, ang Diyos mo, na magbibigay sa lahat sa iyo. At kapag natutunan mong gawin ito, magaan mo nang ihakbang ang iyong paa sa diretsong daan. Totoong totoo, sa una mahirap, sapagkat para kang nangangapa. Para bagang yung nagtuturo sa iyo ay hirap din. Ano? Pag halimbawa, tinuruan ka ng teacher mo, prep ka pa lang, ano? E di ano ituturo sa'yo? Puro guhit-guhit, tuldok-tuldok, para sundan mo yung pattern niya, no? Kung paano ka bibilog at guguhit ng diretso. Pag natutunan na yon, di ba ang bilis na ng kamay na nasusundan? Eh kung yung daliri na natuturuan, ang isip natuturuan din. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung paano nagmula sa isip para paganahin mo yung kamay mo, matuturuan mo yung puso mo. Sapagkat ang lahat na nagmumula sa isip, tinuturo sa katawan mo, kapag nagtibay ka sa pakikipagtotoo mo, lahat magagawa mong tama sa buhay mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Sobra-sobra na? Wala namang sobra sa Panginoon, ano? Pag kinilala mo siya, laging dapat dito pumapasok. Hindi lampas-lampasan, sumosobra sa iyong isip. Dito lahat nakatimo. Dito lahat pinagninilayan. At ginagawa mo, sinasabuhay ang natututunan mo. Kung kakabisaduhin mo lang lahat, itatala mo lang lahat sa isip mo, kulang ka sa gawa, wala kang napapala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng ganap na liwanag na walang kamatayan, kundi sa habang panahong nabubuhay kayo, kung mimithin yung magningas magningning, kayang ipagkaloob ng Ama ito. Magkaroon nawa kayo ng mabuting damdamin na patuloy na mabuhay at wag nang mamatay, upang sa gayon sa bawat araw na pakikibakan nyo sa buhay, mayroon kayong laban na matibay, sapagkat ang Diyos Ama ay buhay. Pagpalain kayo. Buhay po ang Ama, tayo na.